Dagdagan ang pananalig kay Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 29 to 32, and I read it for you. When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to this generation. The Queen of the South will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon. And see, something greater than Solomon is here. The people of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the proclamation of Jonah. And see, something greater than Jonah is here." Ngayong pong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inanyayahang palalimin ang ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo kung papaano ang ating Panginoong Hesus ay nasa disyerto, 40 days and 40 nights, doon po siya nagdarasal at nag-aayuno. At naroon ding nanunukso si Satanas. Ngunit naroon din ang mga anghel na nagsisilbi sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naging matagumpay laban sa pang-aakit ng demonyo. Ngayong panahon ng Kwaresma, 40 days din po tayong maglalakbay kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa disyerto ng ating mga buhay. Napakaraming panunukso, panghahalina ang mangyayari. Ngunit kailangan nating dagdagan ng husto ang ating panalangin at ang ating pag-aayuno. Sa ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin ang isang panawagan ng pagbabago ng buhay. Batay po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang henerasyong ito ay napakasama sapagkat naghahanap sila ng mga tanda, ng mga signs. May mas higit kay Solomon, may mas higit kay Jonas. Ito ang ating Panginoon. Kaya naman ang hanapin natin ay hindi mga tanda, bagkus ang hanapin natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, sa pamamagitan po ng ating pagdarasal, sa pamamagitan ng ating pag-aayuno, tayo po ay naglalakbay sa paghahanap sa ating Panginoon upang mapalalim ng higit ang ating pananampalataya sa Kanya. Huwag humanap ng mga tanda, bagkus tayo mag-focus sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang dakilang tanda na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos na mapagmahal. Siya ang pagmamahal. Siya ang salita ng Diyos. Siya ang mukha ng awa ng Diyos. Kaya naman, ngayong panahon ng Kwaresma, paigtingin po natin ang ating relasyon sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, patawad po sa mga panahon na kami po'y nakabaling sa mga walang kwentang bagay at nakakalimutan namin na hanapin ka sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng biyayang makapag-ayuno, makapagdasal ng husto ngayong pong panahon ng Kwaresma. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.